Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi. Muntik nang magkagirian mga ka-Wonder. Itong si Attorney Francis Tolentino, yung dating senador. At itong si Attorney Luke Espiritu. Alam natin na very bold yung dalawa, no? Mga talagang they express their feelings, no? Their thoughts pagdating sa mga kanilang opinion, ano? Sa kanilang pinaglalaban. At nagkagulo dyan mga ka-Wonder dyan sa harap ng Department of Labor and Employment mga ka-Wonder. May ano ba yung pinagkaguluhan dyan na muntik na magkagirian, magkasakitan? Bago yan mga ka-Wonder, please subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Subscribe niyo po ang ating channel na ito by clicking the subscribe button. Lalabas yung bell icon, piliin niyo yung all. Marami pong salamat. So yun nga mga ka-Wonder, no? Ano ba yung issue? Alam natin nung nakaraang araw pa yan, no? Ang issue mga ka-Wonder ay tungkol dito sa 85 wage increase sa NCR o dito sa Metro Manila, no? Ngayon, nasa korte mga ka-Wonder yung pinagtatalunan dahil may umapila, may humadlang, ano? Kaya nagkaroon ng pagtatalo itong si Attorney Francis Tolentino at saka itong si Attorney Luke Espiritu. Parehas abogado dyan, nagkaharap sila, no? Kinamayan nagtaas ng boses sila, yung mga manggagawa, no? Kaya hinarap sila ni Attorney Francis Tolentino at nagpakilala nga itong si Attorney Espiritu na alam niya na abogado yan. So, nag-usap yung abogado sa abogado. No? Ngayon, ano yung pinagmulan ba ng issue? Kasi mga ka-Wonder, alam natin, nagsimula yan dito sa 60 pesos, no? Na daily minimum wage increase. 60 pesos po ang dinadagdag, ano? Dun sa sahod na dinagdag sa araw-araw na pagtaas ng kanilang sahod, no? Pinagkaloob ito mga ka-Wonder o binigay ito doon sa mga manggagawa dyan sa NCR. Dito sa NCR, sa pamamagitan nitong tinatawag na wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o yung RTWPB. So, ang nangyari mga ka-Wonder, itong panawagang itaas kalaunan mga ka-Wonder kasi una 60. Pero eventually, nagkaroon ng paliwanag na itaas ito sa 85 pesos kada araw. No? Sa tingin nyo, reasonable yun mga ka-Wonder? Itong 85 pesos. I think it is, no? Dahil ang tagal-tagal na rin hindi tumataas ang sahod, no? At yung sinasabing 85 kada araw ay bata yan mga ka-Wonder doon sa hakbang ng wage board. Pero mga ka-Wonder, itong implementation o yung pagpapatupad nitong 85 wage increase ay naharap sa legal na hamon. Bakit? Kasi nauwi ito sa pagdinig dyan sa Pasig Regional Trial Court sa RTC ng Pasig. Ano ba ang naging dahilan ng protesta nila? Yun nga sa sinasabi natin, nagkakaroon ng parang pinigilan, pag-disagree. So ang ginawa nitong grupo mga ka-Wonder, nagtipon-tipon dyan sa harap ng dole, no, para ipilit nila, igiit itong mabilisan o agarang pagtupad nitong 85 wage increase. No? Kasi tumataas yung bilihin, yung langis, kung ano-ano, matrikula, pero yung sahod ng taong bayan ng manggagawa ay nanatili sa ganun na hindi nakasya mga ka-Wonder. Habang yung mga magnanakaw na nakapwesto sa gobyerno ay nakaw ng nakaw. Makakapal ang muka, samantalang itong mga tao na siyang humingi ng kapirasong pagtaas ang siyang nagbabayad ng buwis na siyang ninanakaw nitong mga nandyan sa pwesto at marapat lang na ikulong niya mga yan. No? Sabi pa nga, iniisa-isa daw sila. No? Kung meron namang ground para kayo isa-isahin, yung mga plunder dyan, yung mga may kickback dyan sa flood control at yung mga infrastructure project, dapat lang talaga kayong makulong dahil pahirap kayo sa taong bayan. No? Naniniwala itong mga nagprotesta mga ka-Wonder, no? Nakita natin yan na ang dapat makinabang mga ka-Wonder, no, ay itong manggagawa. Sabi nga nila, you cannot muzzle an ox o yung hindi mo pwedeng busalan yung manggagawa dahil deserve nilang sumahod dahil nagpapakain din niya ng pamilya, nagbabayad ng bilihin at nag-iipon din para sa kanilang kinabukasan at sa kung ano-ano pa
no, deserve nila nitong manggagawa yung dagdag sahod na 60 nga naging 85 at ito po ay dapat matupad, no? Kaya sa dismaya nila mga ka-wonder dito sa patuloy na pagtaas ng presyo at bilihin, lalo na nang tumaas yung mga langis, no? Ramdam natin yung bigat niyan mga ka-wonder. Kasi ano yan chain reaction, no? Kapag tumaas yung langis, nangyari sa ibang bansa, apektado tayo. Tataas ang bilihin. Bakit? Kasi yung mga langis na yan ay inaangkat natin yung majority dyan. Hindi kasi sapat yung ating mga langis dyan sa Malampaya. Kaya tayo nag-i-import ng langis, no? Kaya mga ka-wonder, bago nag-usap mga ka-wonder, no? Itong si Attorney Francis Tolentino at saka itong si Attorney Luke Espiritu ay nagkaroon ng kaguluhan. Ano ba nangyari? Naghagis itong mga manggagawa ng mga itlog, no? Siguro pinayagan sila magdala ng itlog. Bawal kasi yung mga bato na ginagawa ng mga bayolente dyan yung mga nananakit. So mga itlog ang hinagis nito mga narelihista, no? Para ipahayag yung kanilang pagkadismaya, no? Sa panawagan, no? Na harapin sila ni Attorney Francis Tolentino na siyang secretary nitong DOLE, no? So nanawagan sila. Kaya mga ka-wonder, itong si Attorney Francis Tolentino ay lumabas ng DOLE. Lumabas siya mga ka-wonder, no? At talagang nung una, no, I think parang sabi sa akin nagkagirian Pero hindi naman nahagip ng camera. Ang nangyari lang, nagkataasan nga ng boses, nagbatuhan. And eventually, sabi ni Attorney Francis Tolentino, pwede ba akong sumigaw? Kasi kanina pa kayo sigaw ng sigaw. No? Sabi ni Attorney Francis, no, personal niyang hinarap yung mga leader, mga ka-wonder na manggagawa. At kasama rito, itong si Attorney Luke Espiritu na kapwa niya abogado na tinawag niya ng panyero, mga ka-wonder. No? Nagkaroon dito ng respetuhan kahit may taasan ng boses. So nilinaw niya na hindi kalaban ng DOLE. Hindi kalaban ng DOLE ng mga manggagawa. Bagkus sinabi niya kakampi siya. At ito sinasabing tripartism, ito yung bumubuo, no, sa pamahalaan, manggagawa, mga employer, no, sa pagbuo ng polisiya, no, mga ka-wonder. At kakampi rin siya, mga ka-wonder, sa pagsulong. Na sinabi niya itong dignidad ng manggagawang Pilipino. Bakit? Biro mo hinihingi, nininimos halos itong 85 dagdag wage dyan sa sahod ng manggagawa, no? Hindi mo ibibigay yan. Parang ang dating is niyuyurakan mo yung dignidad ng tao na kailangan nila yan, no? Para makapamuhay sila, no, ng maayos. Kasi pag ang tao namumuhay ng maayos at nagtatrabaho ng maayos at hindi mo binibigay yung kanilang pangangailangan, parang hindi mo binibigyan ng dignidad ang mga tao. Ba? Kaya yung sinasabi dyan ni Attorney Francis na nagkakaroon ng kasalukuyang paglilitis dyan sa korte, no? Na itong pinaglalaban nga ng DOLE. Tandaan natin sinabi niya na pinaglalaban ng DOLE kasi tingin nila kay Francis Tolentino kalaban, no? Kasi dahil so sinabi niyang igagalang niya yung desisyon ng korte. Bilang abogado at bilang pagtingin sa rule of law, kung ano man yung ibig sabihin maging desisyon. Pero hindi ibig sabihin, mga ka-wonder, sinasang-ayunan niya itong pagtutol dyan sa 85 wage increase, no? Kaya itong sinasabing paglalaban mismo ng DOLE ni Attorney Francis na ipagpatuloy ang 85 wage increase dyan sa korte. Na sinasabi niya nga yung judge daw ang dapat magpaliwanag kasi parang siya yung humarang, no? Kaya sinabi niya na igagalang ni Francis Tolentino yung sinasabing rule of law, pinapaliwanag niya nga na bilang kalihim, siya pa yung maglalabag, siya nga yung kalihim at siya ay abogado, alam niyang rule of law at kalihim ng DOLE at opisyal ng pamahalaan ay tungkulin niyang igalang, mga ka-wonder, ang anumang magiging desisyon ng hukuman, no? Anuman ang maging resulta. Abogado rin tong si Luke Espiritu, alam niyang sinasabi ni Francis Tolentino, pero ang tingin ang sa kanya kay Attorney Luke dapat nga ipaglaban at tutulan ni Attorney Francis, which is yun nga ang ginagawa ni Attorney Francis Tolentino. Dahil para kay Attorney Francis, yung paggalang sa judicial process, yung gumugulong na hustisya at rule of law, no, ay hindi nangangahulugan, mga ka-wonder, na tinalikuran niya yung advokasya, no, para sa wage increase. Hindi yan tinatalikuran.
gagalang niya pero hindi siya sang-ayon doon sa desisyon. Parang ganun. Pero dahil nga yan ang rule of law, kailangan niya igalang. So, kinwestiyon nga yan ni Atty. Espiritu, no? At hindi sumang-ayon dyan sa pahayag na yun, ano? Kaya sabi nga ni Espiritu, ang naging utos kasi ng korte ay tinatawag niyang illegal order, mga ka-wonder. Illegal yan eh. Kaya nga, sabi ni Atty. Francis, kaya nga dinidinig ngayon, pinaglalaban natin. Para sa kanila, illegal. No, yung pananaw niya kasi, mga ka-wonder, ang hukom, yung judge mismo, no, ang siyang lumalabag sa batas sa paglabas ng sinasabing kautusan, no, na hindi ito dapat basta tanggapin o sundin, no, ng dole, parang ganon. O dapat nila, kahit sila, porke lang inutos ng judge, pero ito'y inutos na nga. Pero parang lumabag nga itong judge dyan sa batas, parang ganon ang tingin nila dito sa nangyayari. So dahil dyan, giniit nga ni Espiritu na dapat mas matatag, no, ito nga ang boses nila parang labor eh. Kapag may sumbungan, pupunta sa labor. Kaya niya, inaasahan nila mga ka-wonder na magiging mouthpiece nila si Atty. Tolentino at paglaban sila na dapat maging matatag yung paninindigan ng dole para ipagtanggol yung wage order, mga ka-wonder. So ano naging paliwanag ni Atty. Francis? Sabi niya, no, na medyo humupa nga yung pakiramdam nung pagtaas ng boses, ng kaguluhan, no? Sabi niya, hindi niya pinagtatanggol yung anumang sinasabing paglabag ng hukom, no? Kasi yun ang paniniwala eh. Hindi niya yun pinagtatanggol. Yung point niya, mga ka-wonder, ay ang paggalang sa proseso, no, ng hudikatura. No, habang ginagamit yung lahat ng legal remedy dyan sa paglilitis para ipaglaban yung 85 wage increase. Lahat ng maisasabi na ipipresentang mga legal remedies dyan para mapayagan itong 85 wage increase. Sabi niya, mga ka-wonder, no, na ang tamang paraan ay ipaglaban ng kaso. Saan? Sa pagsigaw-sigaw? Sa pagbato ng itlog at pagtayo ng union? Sabi niya nga, hindi ako sang-ayon dyan sa pagtayo ng union. No, kasi union kasi, dyan nag-iumpisa yung pagbulong-bulungan, pagsama-sama, at kaguluhan, at naapektuhan pa yung iba dyan. No, na hindi namin kayo parang aapektuhan nila yung iba, ayaw sumali dyan. No? Dapat daanin, mga ka-wonder, sa legal na proseso. Magkaroon ng pinal na desisyon. Kaya kung titignan natin yung pananaw ng dalawa, kasi parang adamant si Espiritu, kung titignan natin, na bagamat nagpaliwanag naman si Atty. Francis, pero nag-meet halfway naman sila sa tingin ko, mga ka-wonder. No? Dahil dapat nga sundin at igalang ang proseso ng korte. Alam din niya ni Atty. Espiritu, no? Dahil parehas na abogado, na ipagpatuloy yung sinasabi nga umiiral na legal system, no? At hindi kontra ang dole sa wage increase. Kakampi nga eh. No? Kaya pinaglalaban. Ngayon, sabi ni Espiritu ulit, sinabi natin, kung ang utos daw ng korte ay taliwas sa batas, dapat maaring itong tawaging illegal order. At hindi dapat basta itong tanggapin itong kautusan na to, no? Na paniniwalaan niyang labag sa batas. At sinabi pa ni Espiritu na mas dapat ipaglaban ang agarang pagpapatupad nitong 85 pesos wage increase ng mga manggagawa. So yan, mga ka-wonder, at naantayin natin yung magiging desisyon dyan, no? Yan ang susunod nating abangan, kung ano magiging final decision ng korte sa usaping 85 pesos wage increase at yung mga susunod na legal na hakbang ng dole, no, sa mga grupong manggagawa, at kung kailangan tuluyan, mga ka-wonder, maipatupad itong dagdag sahod, itong 85 pesos, sakaling paboran ng hukuman ang wage order. Kaya, mga ka-wonder, antayin natin yung paggulong ng batas, at hindi natin alam kung ano magiging reaksyon nitong mga laborer, itong mga grupo, kung iyan ay hindi mapatupad, mga ka-wonder. At titingnan din natin kung ano magiging hakbang ng dole dyan. So, kayo, mga ka-wonder, sa tingin nyo ba naaprubahan ito ng batas? Bibigay ba yung 85 pesos? At kung hindi, ano sa tingin nyo ang sunod na hakbang nitong mga manggagawa ni Atty. Espiritu at ang gagawin ng dole? Hanggang dito na tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na nagkagulo dyan sa dole, nagkabatuan ng itlog. Pero nag-usap ang dalawang abogado at aantayin itong sinasabing paggulong ng legal at antayin ang desisyon. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder.
God bless.